Minsan bang sumagi sa isip mo kung paano nagsimula ang Resorts World Manila? Sino ang utak sa likod nito? Paano ito naging isa sa pinakamalalaking kasino sa Pilipinas? Pero higit sa lahat, bakit parang lumubog ang pangalan nito? Isang gabing puno ng takot at usok ang nagdulot ng pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng Philippine casinos. Anong nangyari? Halika't tuklasin ang kwentong puno ng drama, aksyon. Ito ang kwento ng Resorts World Manila mula sa swerte hanggang sa trahedya at ang muling pagbabangon nito. Kamusta mga kaibigan? Bago natin simulan, kung ikaw ay mahilig sa mga kwento ng tagumpay, masasarap na pagkain at mga inspirasyon mula sa ating kultura, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bagong video na aming ia-upload. Thank you! Ang Resorts World Manila ay hindi lang basta-basta kasino. Isa itong ₱1.2 bilyong na proyekto na binuo ng isang partnership sa pagitan ng isang Philippine conglomerate at isang Malaysian gambling empire. Taong 2009, itinayo ang Resorts World Manila. Ang lawak nito sa humigit kumulang 11.5 ektarya ng lupa na nasa loob ng Newport City, katabi ng Villamor Golf Course malapit mismo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ang lokasyon nito ay talagang strategic, direktang katapat ng Terminal 3. Kaya't kung ikaw ay nagmamadali, pwede kang magkasino habang naghihintay sa iyong flight. Parang high stakes na airport layover. Bakit malapit sa airport? Dahil target nila ang mga high-rolling international tourists. Sa kasalukuyan, ang Resorts World Manila ay binubuo ng isang kasino na may kabuuang gaming area na 13,167 metro do isang 4 na screen cinema at ang Newport Performing Arts Theater na may kapasidad na 1,500 upuan para sa mga live performances. Maxim's Hotel, isang all-suite luxury hotel na pangunahing naglilingkod sa mga gaming patrons ng Resorts World Manila. Ang Marriott Hotel Manila, isang 5-star hotel para sa mga internasyonal na business at leisure travelers. Hilton Hotel, mayroong world-class dining, sparkling pool, at spa na kayang magparelax sa'yo nang parang may magic ang haplos ng hilot. Oh my God! Wow! Modernong design, sophisticated ambience. Sheraton Hotel, hindi lang basta kwarto at bed ang alok. May mga eleganteng kwarto na kumpleto sa modern amenities. Mga restaurant nila ay may international cuisine. At syempre, hindi mawawala ang world-class gym at spa. Hotel Okura, makakaranas ka ng modernong comfort na may konting minimalist Japanese design. Parang nasa Tokyo ka. Fine dining restaurants that authentic Japanese cuisine at international dishes na parang inihanda mismo ni Chef Swak para sa iyong panlasa. Habang abala ang Pilipinas sa pag-angat ng kanyang ekonomiya, may dalawang higanteng kumpanya ang nagkutsabahan para gumawa ng isang bagay na hindi pa nagagawa noon sa bansa. Isang world-class casino resort na makakatalo sa Las Vegas at Macau. Alliance Global Group, pag-aari ni Andrew Tan, isa sa pinakamayayamang negosyante sa Pilipinas. Ang kanyang negosyo ay sumasaklaw sa iba't ibang industriya, katulad ng Mega World Corporation Emperador Distiller, Golden Arches, sa pamamagitan ng kanyang makabuluhang pagmamay-ari sa Alliance Global Group. Si Andrew Tan ay may malaking stake sa Newport World Resorts, bagamat maaaring hindi siya
ang nag-iisang may-ari. Ang kanyang impluensya at pamumuhunan ay ginagawa siyang isang mahalagang tao sa mga operasyon at pagmamay-ari ng resort. My vision is to give customers by offering them better lives. Noong Hunyo 1, 2024, inanunsyo ng Alliance Global Group Incorporated ang paghirang kay Kevin Andrew L. Tan bilang bagong presidente at Chief Operations Officer, COO, ng kumpanya, kapalit ni Kingson Yu. Siyan na nagretiro matapos ang 16 na taon sa posisyon. Si Kevin Tan ay anak siya ni Andrew Tan, isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Si Kevin ang namamahala sa pagpapalawak ng negosyo. Isa rin siyang kilalang innovator sa larangan ng real estate at retail business sa Pilipinas. Isang international casino giant na may hawak ng Resorts World brand sa iba't ibang bansa, kabilang ang Singapore, Malaysia at USA. Sila ang masters ng luxury gambling, pagmamay-ari ni Lin Coktay. Pinagsama nila ang yaman at koneksyon at nabuo ang Travelers International Hotel Group Incorporated, ang kumpanyang nagdala ng Resorts World Manila sa Pilipinas. Ang Newport Performing Arts Theater ay isang award-winning theater na may kapasidad na 1,500 upuan. Ito ay kilala sa mga high-profile na live performances, musicals, at concerts mula sa mga lokal at internasyonal na artista. Ang modernong disenyo nito at state-of-the-art facilities ay nagbibigay daan para sa isang natatanging karanasan sa panonood. Ito ang pinakamalaking hotel convention facility sa Pilipinas na may kapasidad na umabot sa 4,000 bisita para sa cocktails at 2,500 bisita para sa banquet setup. Ang ballroom ay may eleganteng disenyo at maraming versatile rooms para sa iba't ibang uri ng events, mula sa maliliit na pagpupulong hanggang sa malalaking trade fairs. Ang Resorts World Manila ay may world-class casino na may malawak na gaming area, kabilang ang mga slot machines, table games, at VIP gaming rooms. Ang casino ay dinisenyo upang magbigay ng isang masayang karanasan para sa lahat ng uri ng manlalaro. Isang malaking shopping complex na nag-aalok ng mga luxury brands, international dining options, at entertainment venues tulad ng Newport Cinemas. Ang mall ay nagbibigay daan para sa isang kumpletong shopping experience sa loob ng resort. Isang sikat na New York steakhouse na nag-aalok ng dry-aged USDA prime steaks at higit sa 1,200 varieties ng wine. Ito ay kinilala bilang isa sa mga pinakamahusay na steakhouse sa bansa at nagbibigay ng isang upscale dining experience. Nais naming malaman ang inyong opinyon. Kayo mga kaibigan, nakapunta ka na ba sa resort na to? Ano ang pinaka-memorable experience mo? Paki-comment naman sa comment section. Salamat! Sa likod ng makislap na ilaw at masayang tunog ng mga slot machine sa Resorts World Manila habang ang mga bisita ay abala sa kanilang mga laro. Isang madilim na gabi noong Hunyo 2, 2017, isang lone gunman ang pumasok sa kasino. Kuha sa CCTV ang pag-atake sa Resorts World Manila noong Biyernes. Pasok sa mall, hindi siya dumaan sa metal detector. At nagdulot ng kaguluhan na nagresulta sa pagkamatay ng 37 tao dahil sa suffocation. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nagbigay diin sa mga lapses sa seguridad, kundi nagdulot din ng takot sa mga bisita. Sa gitna ng insidenteng ito at maraming tao ang nahirapang makalabas at ang mga emergency exits
ay naging puno ng panik at takot. Matapos ang mahigit 1 oras na labanan sa apoy, nakontrol din ito ng mga bumbero. Sa pagbabalik tanaw natin sa kasaysayan ng lugar na ito, binibigyang pugay natin ang mga taong naapektuhan at nagpapaabot tayo ng respeto sa kanilang alaala. Ang ating layunin ay hindi lamang ikuwento ang nakaraan, kundi bigyang halaga ang mga aral na natutunan mula rito. Dahil dito, bumagsak ang kita ng Resorts World Manila ng halos 40% sa sumunod na quarter. Nawalan sila ng maraming customers at naapektuhan din ang tiwala ng investors. Matapos ang insidente, nagpatuloy ang Resorts World Manila sa kanilang operasyon, ngunit hindi ito naging madali. Nagsuspend ng license ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, noong Hunyo 2017, ngunit ang suspension ay na-lift noong Hunyo 2017 at muling nagpatuloy ang operasyon ng kasino. Sa halip na tuluyang magsara, nagdesisyon ang Resorts World Manila na bumangon muli, pero sa ibang pangalan. Hulyo 2022, ang Resorts World Manila rebranded into Newport World Resorts. Tinanggal ang pangalan ng Resorts World para hindi na ito maalala ang trahedya. Nagbago sila ng marketing strategy. Mula sa casino, naging lifestyle hub. Mas binigyang diin ang entertainment, shopping, at lifestyle. Nag-invest sa mas matinding security at iniba ang imahe nila. At ang pinaka-importante, binalik ang tiwala ng publiko. Ang Newport World Resorts, ipinapakita nito na kahit dumaan sa matinding pagsubok, posible pa ring bumangon at maging mas matagumpay kaysa dati. Kung na-inspire kayo sa kwento nilang ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng tagumpay. Thank you.